Showbiz fanatics, Daniel Padilla abay tinawag na jinx or malas ni Miss Christopher Min ayon sa kanyang Showbiz News Now na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, happy June 1, no? June 1 na po tayo ngayon kaya sisimulan natin ito ng positive. So, this time, eto nga, no, bago tayo magpatuloy at magpakalalim sa ating updates, i-congratulate natin ang nag-iisang Catherine Bernardo because siya po ay tinaguri ang movie queens dahil siya po ay kumita ng 3.95 billion. Grabe, ganun kalaki na yung kinita po ni Miss Catherine Bernardo sa lahat ng mga pelikula at sa lahat ng mga teleserye, commercials na kanyang ginawa. Ganun po katindi ang influence ni Miss Catherine Bernardo. At sobra talaga yung suporta binibigay sa kanya na ngayon ng tao dahil makikita po ninyo na kabi-kabilaan ang kanyang mga product endorsement. Hindi po siya nababawasan, but take note, lalo pong nadadagdagan. Kasabay nga nito, ganon din po si Mr. Alden Richards. Si Alden po ang tinaguri ang asset ng GMA7 dahil nung siya po ay pumirma ng kanyang kontrata, nag-renew ng panibagong kontrata sa GMA, tinalakay po doon kung magkano na po yung kinita ni Alden or naipasok na pera sa nasabing network. Kaya nga po sinasabi ng ilan na talagang si Alden at si Catherine Bernardo ay talagang masasabi mong lucky charm daw nila ang bawat isa. At dito na po pumasok yung usapin patungkol po doon sa isang topic ngayon ni Manay Christopher Min sa kanyang showbiz channel kung saan talagang pinagkapuri-puri niya si Miss Catherine Bernardo na talaga namang deserve niya at si Alden Richards. Kasi sinabi niya po sa kanyang showbiz channel na parang tila baga sinasabi niya na kung kailan si Alden Richards na ang kasama ni Miss Catherine, dun niya po nakuha ang lahat. First time niya rin na tawag or magmabigyan ng award bilang best actress, no? Dahil sa tinagal-tagal niya na sa showbiz at sa dami ng mga ginawa niyang pelikula, ay ngayon lang po siya nabigyan ng pagkakataon para po tumanggap. Panoorin natin ang kabuuan na. Best actress pa. Sino pa bang tinutukoy natin kundi si Catherine Bernardo. Congratulations naman. Totoo po yan. Napakaswerte na sa takilya. Pinakamahusay na actress pa. At saka ito lang ang nabasa ko mga komento ng mga makakat din, syempre. Catherine Alden. Ang sabi nila, bakit ganun kung kailan nawala na si Daniel Padilla, saka napasa kamay niya yung unang award niya sa FAMAS. Ay, no? May nagsasabi tuloy na swerte daw itong si Alden. Mapapansin po talaga yon mga kapatid at mga kachika kasi syempre, comparison naman talaga ang labanan ngayon. Laging ganun. Ida siya sa isang pelikula na hindi niya akalain na magagawa pala niya. At doon pa siya talaga nakatalisod ng Best Actress Trophy. Ito yung kauna-una yung nagbago siya ng tema ng talaga mapaghamon. At sabi nga niya, your very good girl is a very happy girl tonight. Sino ba naman hindi magiging maligaya naman? Meron ka ng award, nanalo ka na ng award, syempre suportado ka pa ng lahat na nagmamahal sa'yo. May Alden Richards pa na talaga sumusuporta ng todo-todo sa iyo. Ano pa ba ang kulang? Alam mo yun yung talaga napansin sa FAMAS, no? Sila ang bumuhay. Yung backstage, yung mga eksena, di ba yung paghahawak sa kanyang braso ni Alden, yung pag-alalay sa kanya ni Alden, yung hindi paghiwalay sa tabi niya ni Alden, talagang yun ang bumuhay sa gabi. Basta naging ano na sila talaga, naging stable na yan na, consistent na ang kanilang... Inseparable na. Totoo yan. At napakagandang ehemplo po ni Catherine Bernardo sa mga kabataang artista, sa mga mas may edad pa sa kanya, dahil nakita po natin ang kanyang pinagdaanan, pinagsikhayan po niya yan. Talagang inilaban niya ng todo-todo. At ngayon, siya po talaga ang nasa mata ng publiko. Ang TVC niya, kaliwat kanan. Wala na yatang ibang alam ang mga ahensya ngayon, kundi si Catherine Bernardo na lang. Diba? May mga iba mang makuha, paminsan-minsan lang, Catherine Bernardo pa rin. Bakit hindi mo kukunin? Pre-sold kagad ang produkto mo. Dahil gusto-gusto ng publiko, yung modelo, diba? Correct, maganda at imahe, yun ang pinakamaganda. At saka siya ngayon, panahon niya ngayon, siyempre ang mga produkto, pipili talaga ng mga artista na talaga, naku, kukunin natin ito kasi panahon niya ngayon. Lalo na ngayon, nanalo ng Best Actress, kaya naman na-doble na naman. Pero malakas ang kutob ko na si Catherine Bernardo at si Alden. Hindi nga makontain ni Manay Christopher Min ang paghanga niya para kay Catherine Bernardo at Alden Richards dahil sinabi nga nito na talagang nananatili na very humble at mapagpakumbaba ang Alden Richards at Catherine Bernardo, na sinabi niya na hindi niya raw mapigilan na ikumpara itong si Alden Richards kay Daniel Padilla. Sinasabi niya rin po sa kanyang Showbiz Now na tila baga itong si Daniel Padilla daw ang siyang jinx. Yun po yung title sa kanya pong YouTube channel kung gusto niyo
nyo pong mapanood at makita, punta po kayo sa kanyang channel na parang si Daniel Padilla daw ang tinaguri ang jinx sa karera ni Catherine. Ngayon daw na wala na sila, parang ang dami daw di umanong nangyayaring magaganda at positibo dito po kay Miss Catherine Bernardo. Kaya nga sinasabi ng ilang mga journalist at mga showbiz insiders na si Alden Richards daw ang lucky charm ni Miss Catherine Bernardo dahil sa dami ng mga positive na nangyayari sa buhay niya ngayon, dahil siya na po yung isa sa mga top endorser dito sa Pilipinas maging sa abroad, dahil may mga international brand din siya na kanya pong ini-endorso. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And now, let's talk about your comments and your updates or your reaction with regards to our last update. Unahin natin ang komento na nagmula po kay Mamshi Flora Serba. Sabi niya, sikat ang nagloko ng 2019 matapos ang HLG. May mga textan na sila ni Alden. Di lang pinapansin ni DJ kasi yung time na yun, hinayaan ni DJ kasi may ka-text din si DJ 2021 si Andrea ang pinagsabihan niya, tapos si Andrea nagbigay naman ng motibo kay DJ noon sila nagmula. Yon ang story ng kanilang relasyon, pareha sila. Wala akong comment dito kasi parang hindi ako makapaniwala na may ganito talagang usapin patungkol sa bagay na ito, no? So, bahala na. Sabi ni Sir Compatible, kahit anong sabihin ng mga bitter kay Kat din, wala silang magagawa. Yung idol kasi nila si DJ, Mangga, natatagpuan, hindi matino, need lang kasi ng one nights. Hindi tulad kay Kat, matino, natagpuan, marespeto pa. Yun. Ito naman po yung komento ni Sir Compatible patungkol sa bagay na ito kasi parang ang dami po kasi talagang pagtapos po kasi ng hiwalayan ng Katniel, talagang nagkaroon ng hati nahati po talaga yung mga fans. May mga Katniel na nag-shift into Kat din. Syempre nga naman, if you really love your idol, kung saan siya magiging masaya, susuportahan mo siya. Ngayon, si Daniel naman, masaya naman siya sa mga new businesses and new ventures niya. Doon naman ninyo siya suportahan. Sabi naman ni Coco Channel, enough is enough for too much hateful words to think about what control freak is what you did last summer. Catherine Bernardo looks like na-realize that, oops, but ako ang iyong pinagbabawalan to dress up what I wanted to, what I wanted to do. Drain na ako. I need the help from my friends. I need savior. Please, Lord, wish granted. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Sabi ni Celeste Calonso, nako, move on na kayo mga bashers. Hindi nyo buhay ang kinukomentohan nyo, ano mapapala nyo? Wala naman, di ba? Di ba nyo maibabalik nyo yung tapos na at may kanya-kanya na? True. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung hindi nyo naman din talaga susuportahan, huwag nyo na lang siraan, di ba? Sabi naman nila Senotion, naku, noon pa talaga si Daniel nagloko na wala pang pelikula, sila Kat din. Kaya huwag ipasa kay Catherine ang pagka-cheater ni Daniel. Ilang beses na yan nahuli ni Catherine. Magsawa na yan sa kakabigay ng another chance. Hindi pa rin nagbabago si Daniel. Kaya tama lang na bumitaw na si Catherine sa toxic na relationship nila. Good decision, Catherine. Go, go, go lang. True. Marami po talaga. Alam niyo po yung ginawa po ni Catherine, very tough decision yun. Biruin po ninyo, yung nakasama mong tao for 11 years, half of your life nakasama mo, tas biglang ang baga parang ano yun talagang very tough decision na iwan mo yung tao talaga na mas nakasama mo kaysa naman habang kasama mo siya nasasaktan ka. Sabi ni Love the Day, white orchids means pure intention or sincerity of the heart. Bago pa ang HK ng HLG, nagkakalabuan na talaga sila kasi noon pa man mahilig na si DJ sa fling. Sabi ni Senotion again, naku, noon pa talaga si Daniel nagloko na wala pang pelikula sila Kat din, kaya wag ipasa kay Catherine ang pagka-cheater ni Daniel. Ilang beses na yan nahuli, nagsawa na raw si Catherine. So, ayun po yung inyong mga opinion, and let's respect one another's opinion. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!